good day. Kung nasaan man kayo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Yayan. So, this is your frustrated programmer and at the same time, the current second year computer science student. My name is Ruby J. Figuracion Balgado and this vlog number 2 is all about a Python program file using stack. Kung yung nakaraan ay nag-list tayo, ngayon naman ay gagawa tayo or ituturo ko naman sa inyo ang stack. So, kagaya nung dati, humihingi ulit ako ng pasensya dahil yung device na gamit ko or yung laptop na gamit ko ay walang camera. So, sana next time makapag-provide na tayo ng camera sa laptop, di ba? Medyo pricey pa kasi yun para sa akin. So, ayan. Pero, pinapangako ko naman na aayusin ko yung trabaho ko bilang magtuturo sa inyo ng Python program using stack. So, let's begin. Yan. So, unang-una ay gumamit tayo ng class stack dito. Ito yung parang nagde-define sa kanya. Hindi parang nagde-define talaga siya sa kanya or nagre-represent sa kanya ng ating data structure, which is si stack. Gumamit tayo ng iba't ibang methods sa ating class stack. Unang-una ang init self. So, ito ay nagpapasimula ng ating empty list or ang ating self.items para makapag-store siya ng stack elements. The next one is ang push or self.item. Push and self.items. So, ito naman ay nag-a-add ng elements sa top of the stack by appending it to the self.items. So, ang pop naman po na ginamit natin or ang pop self ay nagre-remove and nagre-return siya ng top elements from the stack. So, if the stack is nothing or empty, if the stack is not empty, so it does nothing. So, parang kung wala daw laman yung ating stack, wala siya ma-return. So, ayan. I-review ulit natin. Kung si pop ay nagre-remove, si push naman ay nag-a-add. Ayan naman. So, ang susunod naman natin ay si isEmpty or sa isEmpty self. Si isEmpty self naman ay nagre-return siya ng true if the stack is empty. So, otherwise, magre-return siya ng false. So, kapag walang laman si isEmpty, magre-return siya ng true or sasabihan siya ng true. Pero if may laman si isEmpty, magfo-false siya. Si def height self naman tayo. Ito naman ay nag-return ng number of elements in the stack. Ito ay nagre-represent ng ating height. Dumako naman tayo sa ating def check stack equality stacks. So, ito naman ay ang list of stacks of object as input of stack. Ano ba tayo? And check if all the stack have the same heights. And calculates the heights of all the stack and checking if of all of them are equal using the all function. So, parang parang siya yung nagka-calculate ng height ng ating stack. And nagre-return siya ng all kapag equal na yung functions niya or equal na sila. So, dumako naman tayo sa ating main function kung saan gumamit tayo ng loop or infinite loop. So, as sa ating infinite loop, meron tong range na 3. So, ang kada 3 range na yan ay mag-i-input si user ng kanyang elements na separated kada space. If it pushes onto the elements onto the respective stacks,
and prints the current height of the stock. So, ayan. And after the input of all three elements of all three stocks, it calls check. Asan na ba si ating check? Check all stocks are equal or otherwise that stocks will never be equal. So, magpiprint ang ating input or magpiprint to kapag yung stocks natin ay yung equal. Kung hindi naman equal yung height nila, magpiprint siya ng ang stocks will never be equal. So, magpiprint din to ng ating current state of each stocks. So, kada mag-i-input tayo, maglalagay din siya ng current state ng stock kung gusto mo pa bang magpatuloy. So, if sumagot siya ng yes or ng capital letter yes, so magpapatuloy siya. The same with lowercase na y. So, kung hindi naman, mag-i-exit na yung loop. And magpiprint na siya ng thank you. So, ayun lang naman yung kabuuan ng ating stock program code. So, sa ngayon naman, susubukan naman natin i-run tong code na to. Kasi isa ako sa kinakabahan talaga kung magra-run pa tong code na to. Ano ba naman yan? Try. So, ayan. I-test run nga natin kung mag-run to. So, enter the elements of stock 1. So, kunwari, 1. Pindutin natin yung 1 at i-enter natin. Yung stock 2 daw. So, 4. Yung elements naman, ang stocks nilang so, i-continue pa ba natin? Yes. Stock 1 ulit. 6. 9. 9. Continue ulit. Enter the elements of the stock 1. 7. Stock 2. 8. 5. So, all stocks are equal at height 3. Yes, ulit. Elements of the stock 1. 6. Elements of the stock 2. 8. Subukan naman natin ang 3. So, they are equal at height 4. I-continue ulit natin. Elements of stock 1. Stock 2, 7. Ang stock 3 natin ay 8. So, ayan. I-continue pa ba natin? Or, tama na siya sa range natin? Continue pa ba? Continue pa pala. So, ang stock 1 natin ay 2. Ang stock 2 naman natin ay, bakit ang hilig ko sa 7? Hoy, 3. Sige, 8. So, all stocks are equal at height 6. So, itry naman natin if mag-no na tayo. No. Or, ipindutin na yung N. Kung magpiprint ba siya talaga ng thank you. So, ayan. Yan na yung yan na. Complete na at natest run natin yung code natin. So,